Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete City, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung bakit ang senatorial slate ng administrasyon ang dapat iluklok sa pwesto. Kabilang naman sa tututukan ng mga pambato ng administrasyon ay ang sektor ng turismo, edukasyon at kalusugan. Si Mela Lesmora sa PTV sa Balitang Pambansa. Ito po ang Alyansa sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Dumaguete! Maraming salamat po, mabuhay ang Pilipinas! Buong pagmamalaking ikinampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon sa Hatol ng Bayan 2025. Sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Dumaguete City, iginiit ng Pangulo na maganda ang hangarin ng grupo sa bayan, kaya't dapat silang iluklok sa pwesto. Mga kababayan, malinaw ang direksyon natin. Ang direksyon natin ay ang mapaunlad ang Pilipinas, hindi mang-aapi. Pag-unlad, hindi takot ang solusyon. Ang solusyon ay ang dapat pagandahin ang ating patakbo ng ating pamahalaan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagtataguyod ng interes at kapakanan ng bawat isang Pilipino. Ipinaliwanag din ng Presidente kung bakit Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang tawag sa grupo ng administrasyon. Dahil kung titignan niyo po, kung minsan, pagka lumalabas ang mga kandidato, pare-pareho pong kulay ang suot na t-shirt. Kami iba-iba. Dahil sa iba't ibang partido kami nanggagaling. Ngunit, pumayag po silang lahat na magsama-sama dahil nakakaunawa po sila na ang tanging solusyon para sa mga problema natin ay ang magkaisa. Kapag tayo lahat, pagkat tayo mga Pilipino ay nagkapit-bisig, kapag tayo mga Pilipino ay nagtutulungan at nagmamahal sa isa't isa, makikita po natin maganda ang magiging ang pupuntahan, ang tutunguan ng ating minamahal na Pilipinas. Kabilang sa mga kandidato ng alyansa, sina dating DILG Secretary Benher Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Lito Lapid, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Camille Villar at Senadora Amy Marcos bagamat hindi siya nakarating. Sa naunang press conference, iginiit ng grupo na pagtutunan nila ng pansin ang sektor ng agrikultura, turismo, kalusugan at edukasyon. We are going to propose that 50% of all the output of all farmers, of all agricultural products in the country, not only in Negros Oriental, be bought by government at their farm gate price. Sa presyo ng magsasaka, hindi sa presyo ng traders. So, ang mga magsasaka kikita. Yung programa naman ng bagong yung alyansa ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino at napakaganda. Ito ay magpo-focus sa pagbibigay ng trabaho at hanap buhay, negosyo para sa mga maliliit na pamilya. So yun yung focus namin. Matapos ang Negros Oriental, Negros Occidental naman ang destinasyon ng campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa.